Good morning po at happy Sabbath. Welcome po sa ating, dadako na po tayo sa ating divine worship. Yan. Welcome po ang lahat, yung ating mga members, mga visitors, regular visitors. Ayan. Meron po bang first time maka-attend? Ayan. Dito, may first time na maka-attend ng worship dito sa PUC Remnant. Ayan. Ang ating pong mga nag-list dito mga visitor ay babanggitin ko lang po si John, Brother John. Tsaka si Sister Sharon, yung si Christina, Sister Jean, Sister Ann, at Noveline. Ayan, nandito po kayo ngayon. Ayun. Ay, sila ma'am pala yun. Tsaka yung isa pa, Kevin Alonso. Sino yon? Ay, nakaalis na. Ayan, nag-Sabbath school siya dito. Ayan, welcome po sa ating worship sa umagang ito. Meron lang tayong ilang mga announcement unang-una. Meron pong church board bukas ng 1:30 p.m. Ayan, dito po sa church. At mamaya po, meron tayong baptism. Ayan, sa Leland Church, 1:30. Ayan, after natin dito, meron tayong baptism. Ayan. Yung mga bibinyagan, may list yan. Yung mga bibinyagan, tatawagin dito sa harap. Yung mga bibinyagan, wala pang pangalan. Ayan, pwede na rin yung alam naman nila, Sister Irene, dito na tayo sa harap kasi ipagpe-pray ni Pastor para officially matanggap tayo. Tsaka si yan, inaantay yung ating list. Ayan. Sige po. Ayan si Sister Espiritu. Nakalimutan ko yung Ayan. Si Sister Eileen, Maureen, si Clinton, at si Sister Irene. Maureen. Wala. Sa likod daw. Si Pastor, sandali. Ayan. Wala pa si Pastor. Pastor na. Pastor. Ay. I-recognize natin sila. Ito po ay, ang ating mga kapatid ay bibinyagan, pangungunahan ni Pastor Jeril, mamayang 1:30 sa Leland Church. Yung ating mga kapatid na pwedeng kamayan natin sila para ating hindi na raw. Ayan, salamat po. Salamat po. Ayan, ito yung ating mga kapatid na bibinyagan. Ayan, kamayan. Sige, thank you. Thank you po. Balik na po kayo sana. Ang ating pong program ngayong umaga ay ayan, pangungunahan po tayo ng ating singspiration ni Brother Joelson bilang song leader, pianist si Sister Laverne. Ayan po. Ang scripture reading ay pagkakaloob ni Brother Orbit. Ang ating dalawang serving deacon ay si Brother Jerel at Brother Eric. Ang special music ay ipapagkaloob sa Panginoon ni Brother Jake. At ang ating pastor na 1 week siyang nanguna sa ating Revival Crusade, pag-aaral ng Bible. Siya ay culmination ngayon at ito ay pasalamatan natin gawa ng Panginoon
patuloy siyang sinusustain, pinagpapala. Ayan, tayo po ay dadako na sa ating inspiration. Salamat po. Happy Sabbath po. Tayo po'y manalangin muna bago tayo umawit. Let's pray, dear Lord. Kami po'y lumalapit sa iyo ngayong umaga upang hilingin po na isugo niyo po ang mga banal na anghel upang samahan po kaming umawit ng papuri sa inyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Una po nating awitin, si Jesus ang lahat sa buhay. Sabay-sabay tayong umawit. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may ngiti. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may ngiti. Problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may ngiti. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may lakas. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may lakas. Problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may lakas. Sunod po nating awitin ang May Naririnig Ako. May naririnig akong gulo na lumilikha sa aking dibdib ng sindak na malulubha. Ngunit matibay ang puso ko, ang tanging nasa ay ang bayang yaong mapayapa. Sa bayang maligaya na aking tatahanan, hindi na kailanman ako mauuhaw. Oo, hindi na magkukulang ng anumang kailangan. Do'y lalagi sa katwaan. Sa ibang tao'y bagabag ang nananagana, at sila'y siklot ng masasamang akala. Ngunit ako ay panatag at walang pangamba sa tahanang yaong mapayapa. Sa bayang maligaya na aking tatahanan, hindi na kailanman ako mauuhaw. Oo, hindi na magkukulang ng anumang kailangan. Do'y lalagi sa katwaan. At isa pa nating awitin ang Nais Ko Sana. Nais ko sana'y gaya ni Kristo, na maamot mababang totoo, na sa gawain ay di nagsasawa, at sa paglilingkod ay laging handa. Kunin mo po ang abang puso
puso ko at hubugin katulad ng iyo. Panginoon, linisin mo ako at alagaang maging alagad mo. Nais ko sana'y gaya ni Kristo, nang makaya kong dalhin ang krus ko, at sa mapalad ng kaharian ay marami ako sanang maakay. Kunin mo po ang abang puso ko at hubugin katulad ng iyo. Panginoon, linisin mo ako at alagaang maging alagad mo. Nais ko sana'y gaya ni Kristo sa lahat ng araw ng buhay ko, nang ang sarili ko'y aking masupil sa lahat ng di mabuting gawain. Kunin mo po ang abang puso ko at hubugin katulad ng iyo. Panginoon, linisin mo ako at alagaang maging alagad mo. At alagaang maging alagad mo. Sa ating pong call to worship, nais ko pong ibahagi. Ito po ay matatagpuan sa Ephesians 6 verses 10 to 13. Ephesians 6:10 to 13. Ang sabi po rito, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. 13. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and have done all to stand. Salamat po. Tayo po'y lumuhod. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, holy, holy,
thy Sabbath, Lord, and worship at thy will. Oh, may this our sweet peace afford, and deeper faith instill. Praise for thy wondrous love that sealed this sacred day, a sign that all may understand we own thy sovereign sway. And with the white road throng upon Mount Zion be, and joyful sing our Sabbath song through all eternity. Banal naming Diyos, sa kagandahan ng kabanalan, kayo'y aming sinasamba. Malugod na kinikilala ngayong araw ng Sabat na kayo ang aming tagapaglikha at siya naming tagapagligtas. Mangusap po kayo sa inyong bayan. Ihanda ang inyong bayan upang kayo'y pakinggan. Maraming salamat po sa katiyakang pinatawad ng lahat ng aming mga kasalanan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sa bawat hakbang ng buhay, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Lakad sa liwanag, maging sa kadiliman, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Lakad sa liwanag, maging sa kadiliman, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Ang ating pong susing talata sa umagang ito ay matatagpuan sa aklat ng Efeso sa Kabanata 6, versikulo 10. At ang sabi dito, sa kauli-hulihan, patuloy kayong magpalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang lakas. Tayo pong lahat ay luluhod para sa ating panalangin. There is a place where Jesus pleads for our salvation, intercedes, that we by grace all sin defeat. Let us draw near the mercy seat. Dakila naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Sa araw ng Sabat na ito, kami po ay naririto para kayo ay aming sambahin. Aming pinasasalamatan kayo, Panginoon, sapagkat ipinadama mo sa amin ang inyong pag-ibig sa buong isang linggong lumipas. Kami iningatan mo at pinagpala mo sa aming mga hanap buhay. Gayon din, Panginoon, sa gabi-gabi
ng aming revival crusade dito sa iglesia. Inyong ipinadama sa amin, Panginoon, ang iba't ibang yugto ng inyong pag-ibig sa amin. At sa bawat lakad namin kasama ang aming Panginoong Hesus, ipinadama mo sa amin, Panginoon, ang kasarapan na kayo ay aming makasama. Panginoon, sa umagang ito, taglay namin muli ang aming mga lakas na inyong ipinagkakaloob sa pamagitan ng inyong kapangyarihan, na sa inyo lamang kami makakaasa. Panginoon, amin pong pinapabalik sa inyo ang papuri, sapagkat patuloy ninyong ginagalaw ang bawat isa na magkaroon ng magandang relasyon sa bawat isa. Ang fellowship na ito ng aming iglesia, Panginoon, ay nagpapakita ng inyong pag-ibig. At sa inyo lamang kami, Panginoon, humuhugot ng aming lakas at ganun din ang aming pag-ibig sa aming kapwa. Tanggapin nawa, Panginoon, ang aming pagsamba sa umagang ito. At aming dalangin, Panginoon, na patuloy mo kaming patawarin kung saan man kami nagkasala. Panginoon, linisin kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Ngayong umaga, Panginoon, namin pong ipinapasalamat din sa inyo ang mga kapatid na nagsitindig ng tatanggap ng bautismo mamaya. Si Brother Clinton, Sister Eileen, Sister Maureen, at ganun, Panginoon, Sister Irene. Nawa, Panginoon, samahan ninyo sila ng inyong banal na espiritu. At huwag hayaan, Panginoon, na ang kaaway ay manaig para baguhin at lituhin ang kanilang mga kaisipan. Ihanda sila, Panginoon, sa pagtanggap sa inyo sa pamagitan ng bautismo. Panginoon, dinadalangin din namin ang iglesia sa umagang ito na habang kami ay testigo sa magaganap, Panginoon, patuloy din kami, Panginoon, pagpalain at ang inyong banal na espiritu ang siyang manaog sa bawat isa. Panginoon, idinadalangin namin muli ang aming tagapagsalita sa umagang ito. Ginamit niyo siya, Panginoon, sa loob ng isang linggo. Sa pagkakataong ito, Panginoon, muli naming pinapanalangin siya na puspusin ng inyong banal na espiritu, higit sa lahat ang kanyang labi, upang ito, Panginoon, ay magsalita lamang ng inyong mga salita. Gamitin siya, Panginoon, at patuloy na inyong ipakita at ipamalas muli tulad ng sinabi nyo sa Ephesians 5:10, Lord, na kayo lamang ang aming pinanggagalingan ng aming lakas at sa inyo lamang kami pwedeng humugot nito. Lord, dalangin din namin na patuloy mong pagpalain ng iglesia ng PUC Remnant Church. Patuloy pa rin na magpatuloy ang gawain, hindi natatapos, Panginoon, pagkatapos ng revival series na ito. Kung hindi sa aming pamumuhay, Panginoon, sa aming pag-uwi, patuloy namin baunin at ibahagi ang mga napulot namin, ang mga nakuha naming magagandang mga leksyon. At upang sa ganon, Panginoon, marami pang mga kaluluwa ang mailapit sa inyo. Pagpalain kami sama-sama, Panginoon, sa umagang ito at nawa mahanda ang aming mga puso sa pagtanggap ng inyong mga salita. Ito po ang aming pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. O thou who hearest every heartfelt prayer, with thy rich grace, Lord, all our hearts prepare. Thou art our life, thou art our love and light. Oh, let this Sabbath hour with thee be bright. Amen. Freddie, a fifth grade boy,
shared his story with Pastor Mundia during a camp meeting in Zambia. He explained that back in 3rd grade, he was always last in class. No matter how hard he tried, he kept failing. He felt embarrassed and defeated. He even thought about quitting school altogether. Then, one day, a simple idea crossed his mind. Why not tell God about it? He prayed with childlike honesty. God, you know I struggle. Everyone else passes and laughs at me, but I trust you. If you can help others, can't you help me too? The prayer gave him hope. He began studying with renewed determination. A few weeks later, during a test, his teacher made an announcement that stunned the class. Freddie was number 1. From that day on, he stayed at the top, giving all the credit to God. The Bible says, "Whoever believes on him will not be put to shame." If God answers prayers about schools, would he not also answer your prayers about your finances? Why not commit your financial life to him now and follow his guidance about tithes and offerings? Let's trust him, put our desires last and God first. Tayo po'y paglilingkuran ng ating mga deacons. Hear the words of Scripture from the ages past. Bring ye all the tithes into the storehouse. Make a consecration that will ever last. Trusted for the promised blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse and prove me now, said the Lord of hosts. And I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Do you seek to know the Holy Spirit's power? Bring ye all the tithes into the storehouse. Even sweet communion with him hour by hour, while he gives the promised blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, said the Lord of hosts. And I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Is there aught that stands between you and your Lord? Bring ye all the tithes into the storehouse. Bring them on conditions promised in his word, and he'll pour you out a blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, said the Lord of hosts. And I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Tayo po'y tumayo. Praise God from whom all blessings flow. Praise him, all creatures here below. Oh, praise him, hallelujah. Praise him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Oh, praise him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, patuloy kaming nagpupuri sa inyo, nagpapasalamat. Sa pagkakataon muling kayo'y aming sambahin sa pamagitan ng mga ikapo at mga handog. O Panginoon Diyos, salamat po sa buhay at kalakasan na patuloy niyong ipinagkakaloob sa bawat isa. Salamat po sa mga blessings na inyong iginagawad sa iglesia. Dalangin po namin, Panginoon, maialay ng bawat isa ang aming mga puso bilang pagsamba. Aming idinadalangin, Panginoon, ang mga halagang ito. Inyo po itong pagpalain. Pagpalain niyo po, i-guide ang mga hahawak nito
Ito po'y aming pinasasalamatan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Diyos sa mensahe ng musika. I sing the mighty power of God. Napaka-special po ng violin. Mga kapatid, may nagregalo po kay Pen ng violin. And pangarap namin ni Mami na maturuan siya. Pero hindi pa siguro ngayon kasi makulit pa. Sa panahon siguro na medyo mag-mature na siya konti, ay pwede na siyang maturuan. Yan. Happy Sabbath sa inyo, church, mga kapatid. Ito po ang huling buwan ng quarter na ito, ng third quarter. And after September ay magsisimula na ulit ang fourth and final quarter of this year. At sa Pilipinas, meron po tayong pinakamahabang selebrasyon. Kasi pag nagumpisa na ang Vermont, selebrasyon na ng Pilipino. No? Ganon po talaga. Ako ay nagpapasalamat din, although di ako naniniwalang December 25 ipinanganak si Jesus, pero ako ay nagpapasalamat sa Diyos na ang mga atheists, mga kapatid, ay maging hindi naniniwala sa Diyos o mga nuns or unchurched, nuns, N-O-N-E-S, nuns, unchurched. Wala silang church na pinaniban, pero kapag December ay nagtitiwala sila kay Kristo. And I'm so happy. Pero mga kapatid, may trap pa rin eh. May ano pa rin ang kaaway. Kalain mo, mas kilala ng mga bata si Santa Claus kaysa kay Jesus. Si Santa Claus nagbigay ng gift. Si Jesus binigay niya ang buhay niya. Di po ba? May trap pa rin talaga, may counterfeit. Sa lahat ng mga gusto ng Panginoon, nandun si Satanas
para baliktarin at i-counterfeit. Sana po sa ating mga bata ay mas kilala nila si Jesus Christ kaysa kay Santa Claus. At mas inaantay nila si Jesus. Amen? Hindi yung yung nagbigay ng regalo mas importante kaysa sa nagbigay ng buhay. Come on, mga kapatid ko. Kailangan maging marunong tayo at yung mga pandarayang ito ay i-identify natin by name. Ngayon mga minamahal, ang ikapito sa serye natin, ang ating Biblia serye. Nag-umpisa tayo sa Ephesians 4, magtatapos tayo hanggang sa Ephesians 6. At mga kapatid ko, pinag-aralan natin isa-isa ito. Lahat ito ay nag-uumpisa sa letter L. Basahin natin mga kapatid ko, nung unang gabi, Sunday night, pinag-aralan natin to walk in liberty. Lumakad ng malaya. Pangalawang gabi mga minamahal, walk in love. Ephesians 5, lumakad na maging mapagmahal. Next, walk in light. Lakad ng maningning or maliwanag. And then, walk in literacy or wisdom. Lakad ng marunong. Noong Webes ng gabi, mga kapatid, walk in laughter. Lumakad ng masaya. Natuklasan natin, laughter is a good medicine. But when you're laughing alone, you need a medicine. And then, kagabi, mga kapatid, kagabi. Ano po yan? To walk in loyalty. Relasyon ng mag-asawa at relasyon ng iglesia sa Diyos. Ephesians chapter 5. At lakad ng matapat. Lahat ng yan, mga kapatid. Lahat ng L na yan. Lahat ng malaya, mapagmahal, maningning, marunong, masaya, matapat. Iisa lang yan. Lahat po yan ay kapapunta sa iisang direksyon. To walk in the Lord. Mga kapatid ko, huwag niyong problemahin, Pastor, kailangan ko po to walk in liberty. Kailangan ko po to walk in love. Kailangan ko po to walk in light. Kailangan ko po to walk in literacy. Kailangan ko po to walk in laughter. Kailangan ko po to walk in loyalty. Mali, mga kapatid. Hindi yan ang kailangan mo. Ang kailangan mo, walk in the Lord. Kapag si Lord ay nasa buhay mo, lahat na yan ay mapasayo. Hello? Hindi mo kailangan ng fruit of the Spirit. Ang kailangan po yung Spirit. When you have the Spirit, you have the fruit of the Spirit. Minsan mga kapatid ko, balik lang tayo sa basic eh. Yun lang po ang problema ng tao. Kailangan lang balik lang tayo sa basic. Lahat ng L na yan ay mapapasa atin when we walk with or in the Lord. Ang pinakamahalagang L today ay sino? Si Lord, mga kapatid, ang ating Panginoon. At mahalaga din ang ating pag-aaral, pinag-aralan natin na pinapakain natin ang isipan natin ng mahalagang katotohanan because what, mga kapatid? What you believe determines how you behave. Malaki po ang kaugnayan ng belief sa behavior, mga kapatid ko. Okay po? Hello? Mahalaga po yun, mga kapatid. Ano po yung ating mindset? Ano po yung ating belief? Yun po ang ating magiging ugali. Pagka ang mindset mo ay poor mentality, kahit na may pera pa sa wallet, sasabihin, wala akong pera. Wala. Kaya lagi kang nawawala ng pera. Kasi ang motto mo lagi, wala kang pera. No? Mga kapatid, it's all in the mind. Yung mindset natin. When we believe, we behave. Yun po talaga ang totoo. Tuloy po tayo, mga kapatid ko. Sa Pilipino, ano po yan? Kung ano ang pinaniniwalaan, ganun rin ang mga galawan. Aba, matindi. Yan po yung nasa Jerusalem Dictionary, mga kapatid. Kayo po ang magsasalin noon. Sige nga, mga kapatid ko, tulungan nyo ako. Paano nyo po isasalin sa Pilipino yan? What you believe determines how you behave. Tulungan nyo ako mamaya, mga kapatid, sabihan nyo ako ng pinakamagandang translation. Salin, ano? Ito po yung salin ko. Kung ano ang pinaniniwalaan, ganun rin ang mga galawan. Aba, totoo yan. Mga kapatid ko, ngayong araw na ito sa Ephesians 6, talking about warfare o giyera, battle. By the way, mga kapatid ko, nilagdaan na ni Pangulong Donald Trump ng United States of America
na ang Department of Defense, yung kanilang Secretary of Defense, ay hindi na po Department of Defense. Ngayon po ay magiging Department of War. So kung Secretary ka ng Defense, ikaw ay Secretary of War. Matindi mga kapatid, ano? Pero may isi-share po ako sa inyo. Isang Seventh-day Adventist na sundalo, never numawak ng baril. Mga kapatid, ang kanyang buhay ay na-feature. Nakilala siya ni Mel Gibson, sikat na actor and producer and director. Nag-direct po siya, si Mel Gibson, ng isang pelikula. Ang pelikula po ay Hacksaw Ridge. Sino po nakapanood sa inyo? Iyan, salamat po. Si Desmond Doss ay isang Seventh-day Adventist soldier. Siya po ay nasa medic, mga kapatid. Hindi po siya humawak ng baril. Siya po ay medic. At during the Okinawan's war in Okinawa, Japan, siya po ay nag-pray na makapag-save po siya ng isa lang na kanyang kapwa sundalo. Sa pagpipray niya po ng isa, to save one, nakapag-save po siya ng 75 soldiers. Grabe, mga kapatid. Pinag-pray niya lang ang isa, pero ang nasave niya ay 75. Ginawaran po siya ng honor, Medal of Honor ng United States of America. 19, ano po ito mga kapatid? Matagal na po ito, pero siya po ay nabigyan ng award. Siya po'y isang sundalong Seventh-day Adventist. Kung hindi pa po kayo nakapanood ng Hacksaw Ridge, panoorin niyo po ulit. Ito po ay directed by Mel Gibson. Siya po ay isang Seventh-day Adventist member at tayo po ay blessed na merong example niya sa armed forces. At nakapag-save po siya ng ilan, mga kapatid? 75. Tanong ko po sa inyo, mga minamahal, at sa akin na rin, ilan po kaya ang masisave natin para sa paanan ng Panginoon? At least one. Pray for just one. To mentor one. To disciple at least one. Member of the family, neighbors, kahit sino man, mga kapatid, at least one. May madala ako sa Panginoon. Please, mga kapatid, to pray for one. Kagaya ni Desmond Doss, pray for one, pero ang nasave niya ay 75 soldiers. Mga minamahal, halik kayo, samahan niyo po ako. Ang ating pong pag-aaral ay merong lingwahe ng war and warfare sa Ephesians chapter 6. Punta po tayo ron, mga kapatid. Mga minamahal, yung Ephesians 5, nagtatapos po siya sa relasyon ng mag-asawa. Pagmamahal ng lalaki sa babae, pagpapasakop ng babae sa lalaki, and then, after chapter 6, verses 1 to 4, ay ready na silang magkaanak. Piniprepare po ng Biblia, kailangan ang babae at lalaki maikasal, magsama bilang mag-asawa, at kapag sila'y handa na sa responsibilidad, sa chapter 6, verse 1, bibigyan na sila ng anak. Ready na sila para sa anak. Kung ang lalaki ang head of the family, ang babae ang heart of the family, ang mga bata po ay hope of the family. Balanse din po ang Biblia. Sa pagpapatuloy ng Ephesians 6, kung ang relasyon ng magulang sa anak ang nauna, meron din pong relasyon ng amo sa kanyang mga katulong. Binanggit din po ito ng Biblia. Hello mga kapatid. Verses 5 to 9. Ang mga amo na nakakilala sa Panginoon ay dapat maging mabait, mabuti sa kanilang mga kasambahay. Hello? Sinabi po yun ng Bible, mga kapatid. At sa Biblia, sa aklat po ng Exodus, mga kapatid, sa batas ng mga Hudyo, pag may katulong ka na 7 years na sa'yo, on the 7th year, kailangan mo siyang palayain. Hindi na siya katulong. Kung gusto mong ampunin siyang anak, magiging anak siya, or kaya ay paalisin mo na siya sa tahanan mo, pero hindi na siya alipin. Siya na ay free man. Yun po ay nasa Biblia. At sa Biblia din, on the 7th year ng kanilang lupa, hindi na sila nagsasaka para ma-preserve ang minerals at ang masaganang ani. Tayo hindi, mga kapatid. Sige, tanim. Ang papa ko po'y magsasaka. Tanim, sige, tanim. Pero sa kanila po, sa Israel, on the 7th year, pahinga ang lupa. Mahalaga po sa kanila ang 7th.
Kaya nga po, merong 7th day sa Bible, which is the Sabbath day. Tayo po'y magpapatuloy, mga kapatid ko. Basahin natin ang verses 10 and 11. Binasa po ni Elder Orbit kanina ang verse 10. Sabay-sabay tayo, church. Ready, begin. Bilang pagwawakas. Aba, pagwawakas na. Magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Meron po tayong challenge, church. Pakinggan niyo po ako, mga minamahal. May challenge po tayo. Meron pong redundancy. Sa English, mga kapatid, be strong in the Lord and in the power of His might. Saglit lang. Strong, power, might. Parang may problema. Ulitin ko po, mga kapatid ko. Pansinin niyo po ang inyong Bible. Please, be with me, mga kapatid. Samahan niyo ako. Please. Ulitin ko po. Finally, my brethren, sabi ni Paul, be strong in the Lord and in the power of His might. Teka lang. May signal po ako, mga kapatid. Nakatulala po kasi kayo, kinakabahan po ako eh. Sa Pilipino po, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Magpakatibay, kalakasan, kapangyarihan. Hello po. Hindi po yan redundancy, mga kapatid. Hindi rin po OA yan. Ang gusto talaga ng Panginoon ay magpakatibay ka sa ganap na pagkatibay. 5G po ba ang signal ko, mga kapatid, o 2G lang? May signal po ba ako? Am I connecting? Napansin niyo ang Biblia? Hello? Ulitin natin, mga kapatid ko. Pansinin niyo po ang Bible. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Pag nagkulang ka pa dyan, ewan ko na lang, mga kapatid. May tibay, may lakas, may kapangyarihan, wala ka nang maikukubli. Wala ka nang pagkukulang dahil sa lahat sa Panginoon, siya'y sapat sa atin. Amen. Sabi nung member ko po sa Pampanga dati, sabi niya, Pastor, God is not enough. Kinabahan po ako. God is not enough. Ha, bakit po? At sabi niya, because He is too much. Amen? Hindi sapat ang Diyos. Labis, sobra. Kaya binanggit ng Biblia, magpakatibay ka sa kalakasan at sa kanyang kapangyarihan. Wala kang pagkukulang kapag ika'y nasa Panginoon. May hahanapin ka pa ba dyan? Tibay, lakas, kapangyarihan. Ewan ko na lang kung may hahanapin ka pa. Isuot ninyo ang buong kasuutang pandigma na kaloob nino ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Halika kayo, mga minamahal, pag-uusapan natin mamaya ang mga weapon, yung mga kagamitang pandigma. Ito po muna, mga kapatid ko. Basahin natin, church. Go. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Church, sasabihin ko po in a mababang tone. Sabi ng misis ko, pag mag-preach daw po ako, wag daw po ako nagagalit. Parang pinapagalitan ko daw kayo. So, mababang tone, mga kapatid. Mga minamahal, ang away natin hindi personal. Hindi mo kaaway ang kapwa mo. Ang kaaway mo ay ang kapangyarihang nasa ilalim. Napapailalim ang taong yon. Ang tunay nating kaaway ay si Satanas, hindi ang tao. Ulitin ko po, mga kapatid. Hindi personal ang ating laban. Kung naiinis kayo sa mga kontraktor, naiinis kayo sa mga korupsyon, sa flood control, hindi po talaga sila
ang tunay nating kalaban. Ang sabi ng Biblia, ang tunay nating kalaban ay ang kaaway ni si Satanas at ang kanyang mga anghel. Hello mga minamahal? Hello po? Yun po ang totoo nating laban. Yun ang totoo nating kalaban. Baka naman, sa ating personal na laban sa iba, maapektuhan ang ating pananampalataya. Hindi nating kalaban ang katabi natin sa church. Hindi nating kalaban ang ating mga kapitbahay. Hindi nating kalaban ang sino man tao. Ang tunay nating kalaban ay si Satanas at ang kampon ng kadiliman. Tuloy po tayo mga kapatid ko. Verse 14. Basahin natin, church. Ready? Begin. Kaya maging handa kayo. Ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Ito po ang una, mga minamahal. The belt of truth over deceit. May 5 po tayong mga di na kalaban mamaya mga kapatid ko. 5 mga di na titingnan, i-identify natin. Number 1, kailangan daw natin ng sinturon ng katotohanan upang ating mapaglabanan ang kasinungalingan. Mga kapatid ko, sa paglaganap po ng AI, grabe po. May pamangkin po ako, naging biktima ng AI, mga kapatid. Nagsasalita siya, mukha niya, mukha ng pamangkin ko, nagsasalita, halos kaboses din niya, at humihingi ng pera. Ano ho? Nung nag-message ako sa kanya, pamangkin, ikaw ba ito? Sabi, hindi pastor, AI yan. Mga kapatid, sa paglaganap po ng AI ngayon, at sa paglaganap ng fake news sa Facebook, maging maingat po tayo. Tayo na mga nakakaalam ng Biblia. Please, mga kapatid. Isa pa. Yung mga email po sa atin. Maging po ang GCash, mga kapatid. GCash po ang nagsisend. May link. Pag pindot mo, ubos ang laman ng GCash mo. Mga minamahal, mag-ingat po tayo ngayon. Alamin muna natin ang website. Alamin muna natin. Maging matalino. Maging marunong. Sapagkat marami ng kasinungalingan sa sanlibutan. Kaya mga minamahal ko, naghanda ang Diyos ng belt of truth over deceit. Upang mapaglabanan natin ang mga panloloko at kasinungalingan ng sanlibutang ito. Amen? Mga kapatid, maging matalino. Huwag agad-agad mag-share. Huwag agad-agad maniniwala. Ito pa, tayo mga Pilipino may sakit. Pag may nag-post ng may sakit, kadami-daming doktor sa Pilipinas. Inom ka ng 10, inom ka na nga. Kung ano-anong mga sinasabi, mga kapatid ko. Mga minamahal, mag-ingat po, ha? Mag-ingat. Hindi lahat ng napapanood nyo sa Facebook ay totoo. Baka naman kayo'y painumin na ng Sonrox. Uminom din tayo, mga kapatid. Ha? Please, mga minamahal, mag-ingat. Marami pong mga kasinungalingan, maging marunong po tayo. Amen? Amen. Pangalawa, mga minamahal ko. Sabi ng verse 14 sa dulo, isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Yan po'y breastplate of righteousness. Katwiran ng Panginoon. Yan ay panlaban saan, mga kapatid? Panlaban saan? Despair or discouragement. Hindi ka madi-discourage. Bakit? Saan po nakalagay ang breastplate? Dito sa dibdib, mga kapatid. Hindi ka matatamaan ng palaso. Bakit? Bakit righteousness? Kasi hindi mo katuwiran ang nakaharap, kundi ang pagiging matuwid ni Jesus. Mga kapatid ko, kapag ang katuwiran mo ang laging inaharap mo, magsusuko ka, manghihina ka, at sasabihin mo ang kagaya ng sinabi ni Pablo, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Yung masama na ayaw ko, nagagawa ko. Yung mabuting gusto ko, hindi ko magawa. Mga kapatid, ang katuwiran natin, ang kaligtasan na meron tayo ay hindi galing sa atin. Ito'y katuwiran ng Panginoong Jesus.
Kaya ini-emphasize ko po kanina, hindi po faith in Jesus. The faith of Jesus. The faith of Jesus. Sabi ni Martin Luther, mga kapatid, when I look at myself, I don't see how I can be saved. But when I look at Christ, I don't see how I can be lost. Pag tinignan ko ang sarili ko, wala talagang maililigtas. Wala akong maipagmamalaki. Pero pag tinignan ko si Kristo, hindi ako mapapahamak. Mga minamahal, the breastplate of righteousness, ang katuwiran ni Kristo ay panlaban natin sa despair, panlaban natin sa discouragement. Hindi ako, kundi si Kristo. Not I. Not because of what I've done, and not because of who I am, but because of who He is and what He has done for my life. Hindi dahil sa akin, hindi dahil sa katuwiran ko, hindi dahil kung sino ako, kundi dahil sa Panginoon ko. Next, mga minamahal, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa. Ang mga sundalo po, mayroon silang sapatos na panglaban, mga kapatid. Nalungkot po ako, mga minamahal, doon sa giyera ng Marawi. Yung bota o yung suot na sapatos ng mga sundalo, tinipid. Tinipid, mga kapatid. Yung mga substandard na helmet ng sundalo, para lang kumita. Hindi bala tatama, mga kapatid Kahit siguro pellet gun, pasok Yung sapatos, kawawa, mga kapatid. Na-expose ang mga minamahal dahil sa korupsyon. Totoo po, hindi tayo malulunod sa baha o kung sa anuman. Malulunod tayo sa kasakiman. Kaya pinapanood ko po yung mga pelikula ni General Antonio Luna. Totoo yung sinabi niya. Hindi Amerikano ang papatay sa Pilipino. Mga Pilipino rin. Mga minamahal, ang sapatos na kung saan ay maghahanda sa atin. Ang sabi ng Biblia, ang sapatos na meron ng sundalo ay ang sapatos ng Ebanghelyo. Magandang balita ng alin? Kapayapaan. Peace. Galing sa Panginoon. This is the good news, mga kapatid. Hindi mo mabibili ang kapayapaan sa butika. Mabibili mo siya. Hindi mo siya mabibili. Makukuha mo siya sa Panginoon. Kahit anong tumbling mo pa. Naikwento ko na sa inyo, mga kapatid, nung ako'y nabigo sa pag-ibig, kahit anong tumbling mo sa higaan, di ka makatulog. Tapos ang pakikinggan mo pang kanta ay yung Someday ni Nina. Naku po, patay ka talaga. Someday someone's gonna love me. Patay. Patay na. Ilang baliktad sa higaan, hindi talaga makatulog. Ang totoo palang kapayapaan, mga minamahal, ay hindi galing sa tao, galing sa Panginoon. Ano po yan, mga minamahal? The gospel of peace. Over what? Discord. Ang gusto ni Satanas, pagbahagi-bahigiin ang church. Gustong-gusto niya ng faction. Gustong-gusto niya ng division. Gustong-gusto niya paghiwalayin ang magkakapatid. Yan ang gusto niya, discord. Discord means away-away. Hati-hati. Pagkabaha-bahagi. Alam niyo po ba, mga kapatid ko? Matuto po tayo sa kasaysayan. History repeats itself. Totoo po ito, mga minamahal. Bakit tayo nasakop ng mga Kastila in 333 years? Bakit? Bakit, mga kapatid? Kasi tayo, mga Pilipino, may faction. May tribalism sa atin. Ilocano kami. Samahan naming Ilocano. Bisaya kami. Bisaya lamang kami. Mga Tagalog kami. Iba kayo sa amin. Tagalog kami. Superior kami. Diyan tayo dinali ng mga Kastila. Pag nakaklas ang mga Ilocano, gagamitin ng mga Tagalog. Pag nakaklas ang Bisaya, gagamitin ng Ilocano. Pag nakaklas ang Tagalog, gagamitin ng Bisaya at ng Ilocano. Tribalism. Iisang bansa. Pero iba-iba ang mindset. Kahit sa amin, mga kapatid, meron yan. Pero mga minamahal, hindi tayo ganon.
iisa tayo sa Panginoon. Amen? Ilocano ka man, Kapampangan ka man, Tagalog ka man, Bisaya ka man, o anuman ang lahi mo, iisa tayong Pilipino. Amen? Diyan tayo pinatay ng Kastila, mga kapatid. Isipin mo, 333 years. Naalipin tayo dahil ginamit nila ang ating pagkabahabahagi. Sa church, hindi nawa makita. Salamat po sa distrito, walang ganon. At sa PUC Remnant Church, walang ganon. Amen? Hindi ho tayo mga member na Tagalog. Hindi rin tayo member na tayo ay Bisaya. Hindi rin tayo member na ako'y Ilocano. O ako'y Kapampangan. O ako'y Hiligaynon. O ano pa man ang lahi mo. Ang mahalaga, iisa tayo kay Kristo. Amen, church? Ako'y natutuwa, mga minamahal, na merong gospel of peace. Yan po ang sapatos natin to overcome discord at pagkabahabahagi. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos na tayo'y pinag-iisa niya sa iisang watawat, ang watawat ng Ebanghelyo ng Panginoon. Isa pa yan, mga kapatid ko, pakinggan niyo po ako. Noong ako po ay nag-aral, mga kapatid ko, ako'y nagulat. Meron lamang 5 major religions sa mundo. Islam, Christian, Hindu, Buddhism, nakalimutan ko po yung isa, pero alam niyo pa ang matindi? Ito mga hindi nag-aaway. Ang mga Kristiyano nag-aaway-away. Sila nagsasabi, ako totoo. Sabi naman isa, hindi, kami totoo. Hindi, kami talaga ang tunay na Kristiyano. Nakakagulat, mga kapatid. 5 major religions in the world. Pero ang inaakay ng Kristiyano, kapwa niya rin Kristiyano. How about Buddhism? How about Islam? How about Hindu? Mga minamahal, hindi dapat tayo nahahati ng kung ano-ano man. Tayo'y iisa kay Kristo. Amen. Gospel of peace over discord. Next, mga minamahal ko. Basahin natin, mga kapatid ko. Verse 16. Ready? Begin. Lagi ninyong gawing panangga. Ang alin? Pananampalataya. Na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. Bakit po pananampalataya, mga kapatid? Bakit yan ang panangga? Sapagkat kapag meron tayong karanasan sa buhay, kalungkutan man, kabiguan man, o maging kamatayan ng mahal sa buhay, still, mayroon pa rin tayong pananampalataya. Hindi tayo magdududa because we have faith in Jesus. Ang tawag po dyan, mga kapatid, ano yan? Shield of faith over doubt. Sa lahat ng mga pagdududang meron tayo. Mga kapatid ko, ako po ay born in an Adventist family. Conservative po ang aking pamilya. Conservative po ako sa pananampalataya. Pero nung naka-encounter po ako ng mga hindi naniniwala sa Diyos, sabi ko, may ganun pala. Nung nawala ako sa circle, mga kapatid ko, ng Christianity, may mga tao pala hindi talaga naniniwala sa Diyos. And they challenged me. Sabi nila sa akin, sige nga, patunayan mo may Diyos. Sabi ko sa kanya, hindi mo pwedeng ilagay ang Diyos sa laboratory. Ang katunayan, ang the best evidence na merong Diyos, mga kapatid, is your changed life. Hindi madidebate yun. Ang katunayan na meron akong Diyos ay ang aking nabagong buhay. And the best sermon I can have is my changed life. The shield of faith over doubt. Sa lahat ng mga nagdududang meron pang Diyos, ipakita mo ang buhay mo na merong Diyos. Tinanong ako ng isang kabataan, mga kapatid. Sabi niya, Pastor, what if wala talagang Diyos? What if yung Diyos na pinaniwalaan nyo ay opium lang ng tao? Alam niyo opium, mga kapatid? Drugs. Naniniwala lang daw tayo sa Diyos kasi weak daw tayo. Mahina tayo, so nangangailangan tayo na, naniniwala lang tayo ng Diyos kasi parang ginagawa nating opium, ginagawa nating drugs. Weak daw ang mga may Diyos. Sabi niya, Pastor, what if wala talagang Diyos? Sinagot ko siya, mga kapatid. Okay, in the end, for the sake of argument, sabi ko, sige, walang Diyos.
For the sake of argument, walang Diyos. In the end, sabi ko sa kanya, lugi ka pa rin sa akin. Bakit? Kung in the end, wala mang Diyos, at least ako nabuhay ng masaya, banal, mabuti, matuwid, at kinilala kong may Diyos. Hindi pa rin ako lugi. Advantage pa rin ako sa iyo. At ako'y naniniwala, meron talagang Diyos. Amen, church? At ang paniniwala kong merong Diyos ay nakasandig sa ugnayan at sa pundasyon na nabago ang buhay ko dahil ako'y merong Panginoon. Your changed life is the best evidence that God exists. Shield of faith over doubt. Basahin natin to mga minamahal ko. Ito po ang offense dito. Dito lamang binanggit ang opensa. Nung una ay mga depensa. Ito po ang opensa, mga kapatid. Verse 17. Basahin natin, church. Ready, begin. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Mga kapatid, the belt of truth, the breastplate of righteousness, the shoes of the gospel of peace, the helmet of salvation. Lahat po yun ay defense. May binanggit pong offense. May tabak ng Espiritu. Si Pablo po, ang pagkabanggit niya dito, sinasabi niya ang isang Roman soldier. Ang example niya dito ay ang isang sundalong Romano na ganito ang suot. Sa orihinal na Griegong salita, mga kapatid, ang sundalo po ay merong tabak na mahaba at may tabak na maiksi. Dalawa po ang tabak ng sundalo. Isang mahaba at isa pong maiksi. Yun pong sword of the Spirit. Sword, espada o tabak. Sa Bibliang Griego, mga kapatid, sa orihinal na lingwahe, ito po'y maliit na espada. Ano po ang ibig sabihin niyan, mga minamahal? Bakit po maliit ang sinabi? Kasi nga ang ating kaaway ay napakalapit sa atin. Hello? Ang laban ay hindi long distance. Ang laban ay nasa tabi lang natin. Mga minamahal, the sword of the Spirit is the what? The Word of God. First time po binanggit ang salitang opensa. Mga minamahal, ang gamit pala natin sa opensa ay alin? Salita ng Diyos. Kaya kapag tayo tinutukso, kapag tayo ay nagdududa, wala tayong ibang pupuntahan, kundi ang salita ng Panginoon. Amen. Sword of the Spirit, the helmet of salvation, over what? Over danger. Huwag po kayong mag-alala, mga minamahal. Ito po ang summary. The weapon, and then the warfare. Ano pong weapons natin, mga minamahal? Una, the belt of truth. Na-imagine nyo bang sundalo ng walang belt? Na-imagine nyo, mga kapatid, yung kanyang salawal, yung kanyang ano yan? Sa amin po sa Aklanon ay lawlaw. Ano yan? Maluwag. Kaya sa Tagalog, maluwag. Mahirap talagang maging Bisaya ang background. Ano? So, sa amin kasi lawlaw po yun sa Aklanon eh. So, maluwag. Imagine niyo kung walang belt. Tumatakbo yung sundalo, nalalaglag. Kakaiba, mga kapatid ko. Kailangan natin ng belt. Belt of truth. Next, mga minamahal. The breastplate of righteousness. The gospel of peace, yung shoes. The shield of faith. And what? The sword of the Spirit or the helmet of salvation. Ano yung 5 D nating kaaway, mga kapatid? Ang galing ng Panginoon. Sa lahat ng weapon na yan, meron pong kalaban yan. Ano yan? Deceit, kasinungalingan, panluloko. Pangalawa, despair, discouragement. Ayaw ng Diyos ma-discourage ka. Pangatlo, discord, pagkabahabahagi, tribalism. Next, mga kapatid, doubt, pagdududa, pag-aalinlangan. Panglima, danger.
Lahat ng deceit, despair, discord, doubt, danger, gusto ng Diyos mapanagumpayan natin. Amen? Iyan po ang itsura, mga kapatid. Kompleto. Kaya lang, iba na ang lingwahe ng mga kabataan ngayon eh. Ang gusto na nila, yung dragon nagbubuga ng apoy. The enemy has been slain. Yan ang gusto na nila, hindi na ganito. Yung ganitong picture sa kanila, obsolete na yan eh. Oo. Sa kanila, iba na. Mga kapatid ko, ano po yan? The helmet of salvation, breastplate of righteousness. Hinahamon ko yung mga IT. Mga IT, makinig kayo sa akin. Mga graduate ng IT. Mga graduate ng computer. Lahat ng nasa computer, hinahamon ko kayo. Mag-create kayo ng games na kagaya nito. Na malapit sa Bible. Kasi yung mga online games ngayon, mga dragon, ay yung dragon sa Bible, si Satanas. Kaya no wonder, nakaka-addict. The territory has been attacked. Yan. Bumubuga ng apoy. Wala kang magagawa. Ang dragon sa Biblia, si Satanas. Kaya ang mga mobile games natin ay nakaka-addict din. Ako, mga kapatid, may kasabay ako sa LRT. Kahit sige, hataw. Addict eh. Addict. At kaya nakaka-addict kasi may Satanas dyan. May Satanas dyan. Kaya hinahamon ko. Ako, hinahamon ko ngayon, mga kapatid. Yung mga graduate ng computer, sa lahat ng nasa computer, mag-create kayo ng game na biblical. Please. Ito, maganda tong gawin natin parang biblical. Para mas malapit sa Biblia. No? Maganda. Kaya ako po'y, tingnan ko lang kung sinong pwedeng sumunod. Mga minamahal, ang Ephesians chapter 1, nag-uumpisa po siya sa grace and peace. Tingnan nyo yung verse 2, mga kapatid ko. Basahin natin ang verse 2. Ready? Go. Grace be to you and peace from God. Ang Ephesians chapter 6, nagtapos din po sa peace and grace. Hello? Sa umpisa sa chapter 1, grace and peace. Sa chapter 6, baliktad, peace and grace. Ang mahalaga, ang dalangin ko sa Panginoon, magkaroon kayo ng biyaya at kapayapaan ng Panginoon today. Huwag niyo pong kalimutan yung mga kapatid, i-screenshot niyo po. Maganda po ito. Assignment ko nga po ito, hindi po nagagawa eh. Sige nga po, sino pong nakagawa ng assignment na ito? Tingnan niyo. Assignment ulit, mga kapatid ko. Basahin natin, mga minamahal, screenshot niyo po and share. Ready, go. Every day, God thinks of you. Psalm 68:16. Every hour, God looks after you. 2 Thessalonians 3 verse 3. Every minute, God cares for you. 1 Peter 5:7. Because every second, He loves you. Jeremiah 31 verse 3. Mga kapatid, may kukwento ko sa inyo bago magtapos. Sino po siya? Si Hachiko. Kilala niyo ba si Hachiko? Yeah. Si Hachiko, mga kapatid ko, ay isang aso. Alam niyo po ba, may nag-alaga sa kanya. Ang nag-alaga sa kanya ay isang teacher. Subalit, inatake po yung teacher. Namatay ang teacher niya. Alam niyo po ba si Hachiko? Ang kanyang gawain ay, ihahatid niya ang kanyang master sa Shibuya Station, uuwi siya sa kanilang bahay, pagkatapos na pag-uwian na ng teacher, pupunta ulit siya sa station at hihintayin niya doon. At sabay silang uuwi. Ganon ang routine niya. Pero namatay po ang kanyang amo. At nung namatay ang nag-alaga sa kanya, habang siya ay naghihintay sa station, hindi po dumating ang kanyang amo. May movie ito, mga kapatid, panoorin niyo po. At bumalik ulit siya, mga kapatid, sa bahay. Balik ulit siya nung time na uwian na ng kanyang among teacher. Hindi po ulit dumating. Alam niyo po ba, sang-ayon sa tala ng Japan government, for almost over 9 years, sabi pa nga ng iba, 10 years eh, over 9 years, ganun po lagi, araw-araw, ang ginagawa ni Hachiko. Isipin niyo, mga kapatid, over 9 years, siya ay araw-araw naghihintay. Ayoko maging emotional, wala po akong panyo. For over 9 years, naghintay siya. Hindi po dumating. Hanggang siya po ay mamatay. Alam niyo ba, mga minamahal,
nung nakita ito ng Japanese government, pinagawahan po si Hachiko ng malaking monumento sa station na yon. At siya po'y simbolo sa Japan ng loyalty and fidelity. Sabi ko sa inyo, ayaw umiyak, wala akong panyo eh. Dog, baliktarin mo man, still man's best friend. Baliktarin niyo po yung dog, God. Si Hachiko, mga kapatid ko, for over 9 years, inintay niya ang kanyang amo. Hindi dumating. Mga kapatid, hihintayin ka ng Panginoon. Gusto kanyang makita pagdating niya. At malungkot siya kapag wala ka ron sa tagpuan. Mahal ka ng Panginoon. Ang gusto ng Diyos, nandun ka sa kanyang pagdating. Amen? Pagpalain po tayo ng Panginoon. Happy Sabbath, everyone. Tayo po'y tumayo. Sa bawat hakbang ng buhay, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Lakad sa liwanag, maging sa kadiliman, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Lakad sa liwanag, maging sa kadiliman, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Panginoong Diyos, tatakanawa ng banal na Espiritu ang mensaheng amin napakinggan. To walk in the Lord at magtagumpay laban sa deceit, laban sa despair, laban sa discord, laban sa doubt, and sa lahat ng mga dangers. Bayan ng Diyos, tanggapin ninyo ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya na hindi nagmamaliw ng Diyos Anak, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu, ngayon at kailanman. Amen. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and woe, and will take His children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus saves? Are you living by God's word and by His power? By His grace, my friend, let us hold fast till the end, till we see our Savior come again. Mga tanda ay nagsasabi, Jesus muling darating. Sala at lumay ay papawiin, anak niya ay kukunin. Kaligtasan ba'y iyong ipinababatid? Sa lingdan ng Diyos ikinabubuhay. Sa biyaya niya maghawak hanggang wakas. Si Jesus kay lapit nang dumating.